So mga tol, naganap na po ang final weigh-in sa pagitan ni Naoya Inoue versus Junto Nakatani. Tumimbang po si Junto Nakatani ng 55.1 kg habang tumimbang naman po si Naoya Inoue ng 55.3 kg dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit sa 122 pounds or super bantamweight division. Tuloy na po ang bigating laban bukas sa Tokyo Dome. Makikita mga tol na bato-bato ang katawan ni Naoya Inoue sa weigh-in habang makikita naman ang advantage ni Nakatani. Matangkad ito. So bukas na po natin malalaman mga tol kung sino ang mananalo sa dalawa. Big upset kaya ang mangyari. Lumalabas po kasi na underdog si Nakatani sa laban na yan. Huwag din po natin kalimutan mga tol na lalaban din po sa card na yan ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Dedepensahan naman po niya ang kanyang WBC Bantamweight World title dito kay Kasoto Ioka. Wala nga din po naging problema sa timbang ng dalawa. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay po ng opinion sa laban ng Naoya Inoue versus Junto Nakatani ang Pinoy legend na si Nonito Donaire Jr. na 2 beses nang nakalaban ni Inoue. Ayon po kay Donaire mga tol, noong makapanayam ito ng daring, tinanong si Donaire mga tol kung ano yung official prediction niya sa laban na yan. So wala nga pong pinili si Donaire mga tol kung sino yung mananalo sa dalawa. Bagkus sinabi niyang yung dalawang boksingero ay may kapasidad daw na talunin ang bawat isa sa kanila. Si Inoue, sobrang dami pa rin daw ng kapasidad na talunin ang sino man. At ganun din daw itong si Nakatani. Nasa level din daw ito na kaya din niyang talunin si Inoue. May chance nga daw itong si Nakatani mga tol. Kaya kung sino daw ang makakapag-utilize ng estilo sa laban na yan, yun daw ang mananalo. Pero nagbigay po ng payo si Donaire kung paano talunin ni Nakatani si Inoue. Ang kailangan daw ni Nakatani, ituloy-tuloy lang daw na gamitin nito ang straight as a jab sa halip na jab ang gamitin para hindi daw makapasok itong si Inoue. Kung gagamitan daw kasi ng jab ni Nakatani si Inoue, makaka-slip daw itong si Inoue at makakapasok. Pero kung straight daw ang ibabato ni Nakatani, makakapag-shift off daw siya or step back. Mas may laban daw kasi si Nakatani kung nakadistansya kaysa daw sa malapitan. Samantala, ganyan din po ang nakikita ng batikang sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino na magpapahirap kay Inoue ang left straight ni Nakatani. Ayon kay Atty. Ed Tolentino mga tol, na makapanayam naman po ito ng Bilyonaryo News Channel. Diyan daw matitest si Inoue kay Nakatani. Yan na daw ang pinakamahirap na laban ni Inoue. Yung jab daw ni Nakatani, isi-set up daw niya para maibato yung left straight. Yan daw ang best chance ni Nakatani para manalo. Yung distansya, hintayin daw nitong maging careless si Inoue at counterin daw nito ng left straight. Kaso madali daw sabihin pero mahirap gawin. Marami pa rin daw kasi ang naniniwala na si Inoue pa rin daw ang mananalo. Iba daw kasi itong monster at tiyak na hindi na daw magiging careless itong si Inoue. Katulad ng sa laban nito kay Luis Nery at Cardenas kung saan siya bumagsak. Mag-iingat na daw itong si Inoue sa kaliwa. Yan daw ang nakikita niya. So base po sa mga sinabi ni Atty. Ed Tolentino, katulad ng kay Donaire, may chance din itong si Nakatani na talunin si Inoue. Pero yun nga, kakaiba daw itong The Monster. Kumbaga lumalamang pa rin talaga ito.